Hindi alam ni Gianna kung ano ang uunahin niya. Sobrang gulo ng utak niya ngayon. Hindi niya inakala na magagawa sa kanya ni Dave iyon. Ang ex-boyfriend niya, ang dating kasintahan niya na niloko siya kasama ang kaibigan nitong babae. Girl, iinom na lang natin yan. Aya ni Luna. Nasa kondo sila ngayon ng kaibigan. Oo nga, hayaan mo na yung gagong yon. Ang kapal na mukha niya. Wala nang ang ambag sa relasyon niyo. Pangit pa. Bulalas naman ni Pia. Matagal nang sinabihan si Gianna ng mga kaibigan patungkol kay Dave. Masyado atang nabulag si Gianna. Kung di pa niya ito nahuling nanloloko, ay hindi niya maiisipang bumitaw. Sana pala matagal na lang akong nakinig sa inyo. Naiiyak na sabi ni Gianna. Sa totoo lang ay kanina pa siya umiiyak. Napatahan lang siya ng mga kaibigan. Pero ngayon ay naaalala na naman niya ang kalokohang ginawa sa kanya ay muli na naman siyang naiiyak. Si Dave ang first boyfriend niya na akala niya ay talagang seryoso sa kanya. Yun pala ay ginamit lamang siya. Hindi naman sa pangaano ngunit kaya nagkaroon ng magandang trabaho si Dave ay dahil kay Gianna. Ang sasakyan at ibang gamit nito ay binili niya. Tuloy ngayon ay sising-sisi siya. Oh, subukan mo. Oh, umiiyak ka na naman. Pinanlakihan ni Pia ng mata si Gianna. Agad namang natakot si Gianna sa kaibigan. Sa kanilang tatlo kasi, si Pia ang pinakamatapang, habang si Gianna naman ang pinakaiyakin at lambutin sa kanila. Mag-ayos ka na, magbabar tayo. Mas masarap pang uminom kaysa panoorin kitang umiiyak sa walang kwentang lalaki. Luna, ikaw na mag-ayos dyan, mag-withdraw lang ako. Utos at paalam ni Pia sa kanila. Wala naman silang nagawa kundi pumayag na lamang. Kinagabihan ay sa bar talaga sila dumiretso na magkakaibigan. Nang makarating sila sa bar, ay agad silang dumiretso sa lamesa na pinareserve ni Pia. Kasama nito ang manliligaw. Habang si Luna naman ay kasama ang kasintahan nito. Mas lalo tuloy gusto na Gianna na uminom ng marami dahil single pa siya. Inom lang, girl! Pag-cheer pa ni Pia sa kanya. Halos 2 oras na sila sa bar at panay ang tagay pa rin ni Gianna. Nakailang bote na siya at ramdam na rin niya ang tama ng alak sa katawan, ngunit ayaw pa rin tumigil ni Gianna sa pag-inom. Sayaw tayo! Aya ni Pia sa manliligaw at umalis ang mga ito, habang si Luna at ang kasintahan naman ito ay kanina pa nasa dance floor. Kupal din, talagang siraulo yun ah. Sabi niya sa sarili. Lasing na si Gianna. Sa lakas ng music sa paligid niya, sigurado naman siyang walang makakarinig sa kanya. Akala mo naman gwapo? Dagdag pa niyang saad at tinungga muli ang alak. Bakit mag-isa ka? Mabilis na napalingon si Gianna sa tabi nang may magsalita doon. Agad nanlaki ang mga mata niya at nakaramdam ng inis nang makita ang mukha ng kapitbahay niyang babaero at lagi niyang katalo. Anong ginagawa mo rito? Inis niyang tanong. Naalala tuloy niya ang ex niya dito. Ano ha? Nambababae ka na naman ba? Ang gago niyo rin talagang mga lalaki, ano? Galit na galit niyang sigaw. Wala nang kontrol si Gianna sa mga sinasabi. Porket alam niyo marurupok ang mga babae. Patos lang kayo ng patos. Manluloko at manluloko pa rin kayo. Chill ka lang. Tumatawang sabi ng lalaki na nagngangalang si Andres. So, hiwalay na kayo ng manloloko mong boyfriend? Tanong nito nang may malaking ngisi sa labi. Told you, bulag ka. Inis namang napairap si Gianna. Broken na nga siya, binubuwisit pa siya ni Andres. Ilang taon niya na itong kapitbahay at ilang taon na rin itong nakikita ng babae. Noong una ay crush pa ito ni Gianna. Ngunit nang makita niyang halos 3 babae ang iba't ibang kasama nito sa isang buwan ay nawalan siya ng pagkagusto. Napalitan iyon ng galit at pagkamuhi. Ayaw na ayaw ni Gianna sa babaero.
Idagdag pa na palagi siyang pinagtitripan ni Andres na para bang sinasadya nitong galitin siya. Kapal mo rin, no? Manloloko ka rin naman. Bulyaw na Gianna. Umiikot na ang paningin niya ngunit nagagawa niya pang makipagtalo. No, hindi ako manloloko. Pagtatanggol naman niya sa sarili. May hawak itong baso at uminom na rin. Huwag mo nga akong igaya sa gago mong ex. Dagdag pa nitong sabi, halatang nainsulto sa sinabi ni Gianna. Ngumisi naman si Gianna at tumungga muli ng alak. Babaero ka, iisa lang yon. Umiling si Andres at mas lumapit sa kanya. Mabilis namang napakunot ng noo si Gianna. Nang maglapat ang balat nilang dalawa, ay nakaramdam siya ng kakaibang kuryente na dumaloy sa kanyang katawan. Maybe playboy ako, pero hindi ako cheater. Yung akin, gusto rin yun ng mga babae. Sumasama sa akin, ang panloloko, iba yun sa ginagawa ko. Pagtatanggol pa nito sa kanyang sarili. Wala namang pakialam na umirap si Gianna. Para sa kanya, pareho pa ring nananakit at gumagamit ng babae. Umalis ka na nga! No, mag-isa ka rito. Paano na lang kung may gumawa ng masama sa'yo rito? Seryosong sabi nito. Natawa naman sa kanya ang dalaga. Sa isip-isip ay lasing na yata siya at ganoon ang narinig niya mula kay Andres. I am serious. Dagdag pang saad nito, dahilan para tumawa ng malakas si Gianna. Inilapit niya ang muka sa mukha ni Andres at pinakatitigan ang mukha nito. Guwapo ito, sobrang guwapo. Kung nanligaw nga lang si Andres sa kanya noon, ay baka ito ang nobyo niya ngayon. Hindi na siya magtataka kung bakit habulin ng babae si Andres. Maliban sa pagiging guwapo nito, at pagkakaroon ng magandang katawan ay mayaman at matalino pa ito. Bakit? Ikaw? Tingin mo mapagkakatiwalaan ko ang katulad mo? Isa ka rin namang baliw. Sabi niya at umiiling-iling. Umayo siya ng upo at muling tumungga ng alak. Malakas siyang napasigaw nang gumuhit ang alak sa kanyang lalamunan. Pailing-iling naman na tinignan ni Andres ang dalaga at saka ito inakbayan. Hindi naman nakapalag ang dalaga dahil may tama na rin talaga ito ng alak. You know what? I know you really hate me. But treat me as your runt buddy tonight. Nakangiting saad ni Andres. Trust me, mabait ako. Masyado mo lang akong hinusgahan. Nilingon ni Gianna si Andres at kunot noong pinakatitigan ito. Pinanood niya itong uminom ng alak. Hindi ka pa lasing? Lasing namang tanong ni Gianna at inihiga ang ulo sa balikat ni Andres habang tinitingala niya ito. Nakaakbay pa rin sa kanya ang binata. Kaunti lang. But I can still manage. Sagot ni Andres sa kanya at seryoso siyang tinignan. Muli itong uminom. Gustong humanga ni Gianna dahil kahit lasing na si Andres, lumalaban pa. Care to share? Nagbuga naman ng hininga si Gianna at tumingala. Kitang-kita niya ang iba't ibang kulay ng ilaw ng bar. Nagdodoble iyon sa kanyang paningin. Natawa siya dahil umiikot na talaga ang kanyang paningin. Nakita ko siyang may kasama sa kama. Gumagawa ng kababuyan sa loob ng apartment niya na ako pa ang bumabayad. Mapait namang kwento ni Gianna. Peke siyang natawa. Talagang nasaktan siya. Pakiramdam tuloy niya, totoo ang sinasabi ng karamihan sa kanya, na walang papatol at magseseryoso sa boring na katulad niya. Hindi kasi siya tulad ng ibang babae. Since high school ay puro aral lamang siya hanggang mag-college. Kung di pa niya nakilala ang kaibigan ay baka sobrang boring na talaga ng buhay niya. Ngayon naman ay puro trabaho na lamang ang inaatupag niya. Si Dave lang naman na katrabaho niya noon ang biglang nagbigay gulo sa buhay niya. Maybe for him, I'm not enough. Siguro nga boring ako. Boring talaga akong babae kaya nga ako niloko. Sabi niya na nagsisimula na namang mamasa ang kanyang mga mata.
Baliw eh. First time. Kaya halos pumayag na ako sa lahat ng gusto niya. You're not boring. Seryosong-seryosong sabi ni Andres. Naramdaman ni Gianna ang mararahan na haplos nito sa balikat niya. You are enough. Talagang siraulo lang siya. Dahil niloko pa niyang katulad mo. Natigilan naman si Gianna at muling napalingon kay Andres. Boring nga ako. Pamimilit ni Gianna, ayaw paniwalaan ang sinabi ni Andres. What do you mean boring? You're not. Ano bang gusto mo para maniwala kang hindi ka boring? Bakit? Tingin mo ba may papatol pa sa akin ngayon? May gugustuhin bang ikama ako ngayong gabi? Hindi ba wala naman? Manang na manang ako, manamit. Idagdag mo pa na wala naman akong experience. Inalis niya ang pagkakaakbay ni Andres. Nang tumayo siya, ay mabilis siyang nahilo at umikot ang paningin niya, dahilan upang muli siyang mapaupo. Ako. Sabi ni Andres, kaya gulat siyang nilingon ni Gianna. Ako. Papatol ako. Papatol ako sa'yo. And I'll show you na hindi ka boring. And you are enough. Mabilis itong tumayo at hinawakan ng kamay ni Gianna at hinila siya. Saan tayo pupunta? Tanong niya habang gumagewang sa paglalakad. Mabuti na lang at nakaalalay sa kanya si Andres. Alam niyang pareho silang may tama ng alak, pero si Gianna talagang umiikot na ang kanyang paningin. Kondo, let me show you na hindi ka boring. I'll make you scream and duet tonight. Sabi pa nito at marahan siyang sinakay sa kotse. Dala na rin ng kalasingan ay hindi na pumalagpa si Gianna. Agad na siyang sumama kay Andres. Nang makarating sila sa kondo ni Andres, ay agad siya nitong hinalikan. Mabilis siyang binuhat nito at isinandal sa likod ng pintuan ng kondo. Matunog at mapusok ang ginagawang paghalik ni Andres kay Gianna. Habang si Gianna namay ay nalalasing dahil sa halik na binibigay sa kanya. Teka! Pigil niya kay Andres nang maramdaman niya ang palad nito na humahaplos sa ibabaw ng kanyang dibdib. Hindi pa ako maalam. Nahihiyang saad niya. Hindi alam ni Gianna kung dala ba ng alak ang lahat o sadyang makapal lang ang mukha niya. Just chill and relax, love. Ngiting-ngiting saad naman ni Andres habang gumagapang na ang palad nito, papasok sa loob ng suot na blouse ng dalaga. Mahigpit siya nagpipigil ng hininga dahil doon. Ako ang bahala. Just enjoy the moment. I will enjoy this too. Walang boring. Hindi ka boring. Dahil hindi ako mababaliw ngayong gabi. Kung boring ka. Sabi pa ni Andres bago muling sinunggaban ng halik si Gianna. Agad namang yumakap si Gianna sa leeg ni Andres at mas diniin pa ang sarili sa binata. Hinayaan niya itong halikan siya at pasukin ang bibig niya hanggang sa magsawa ito. Nang magsawa ito kakahalik sa labi niya, ay unti-unting bumaba ang labi nito patungo sa leeg niya. Nag-iwan ito ng marka na siyang ikinadaing niya. Malakas siyang napasigaw at napadaing nang punitin ni Andres ang suot niyang pencil skirt. Hilong-hilo na siya at pakiramdam niya nanlalambot na siya sa ginagawa sa kanya ni Andres. Hindi na nga niya namalayan na pareho na silang walang suot at nasa ibabaw na sila ng kama. Lasing na si Gianna ng alak na ininom nilang dalawa. Gusto mo ito? Nangaakit niyang tanong habang abala ito sa ginagawa sa katawan ng dalaga. Paulit-ulit siyang humalik sa kanya habang ang pagkalalaki nito ay nasa loob niya. Hindi na alam ni Gianna ang gagawin niya. Hindi niya inakala na kakaibang pakiramdam pala ang mararamdaman niya oras na maranasan niya ang ganoong bagay. Hindi niya inakala na si Andres pa ang makakauna sa kanya, ang lalaking kinaiinisan niya. Answer me. Mariin nitong utos. Saglit siyang tumigil sa ginagawa. Nangihinang nagmulat naman ang mata si Gianna at tinignan si Andres.
Hindi niya maunawaan ang sarili dahil na rin sa tama ng alak at siya na mismo ang gumagalaw. Ngunit dahil mahigpit ang hawak ni Andres sa kanyang balakang ay hindi siya makagalaw ng maayos. Love, answer me. You like it? You want me, right? Akin ka, hindi ba? Akin ka lang. Sunod-sunod nitong tanong at sinimulan na ngang gumalaw na naman. Napaawang ang labi ni Gianna at napadaing ng malakas nang bumilis iyon. Nangihina siyang sumagot ng oo. Ipinapahayag niya na gusto niya ang ginagawa ni Andres sa kanya at pag-aari lang siya ng binata. Hirap na nagsalita si Gianna at mahigpit na napahawak sa buhok ni Andres nang buwaba ang mukha nito sa dibdib nito. Walang pakundangan siyang inangkin nito buong gabi. Pagod si Gianna habang si Andres naman ay kakatapos lang. Antok na siya, hilong-hilo. Marahang pumulupot ang braso ni Andres sa bewang ni Gianna at tumabi sa dalaga. Binalot nila ng kumot ang bawat isa. Matulog na tayo. Hindi ka boring. And you are enough. Iyon ang huling narinig ni Gianna na sinabi ni Andres bago siya tuluyang kinain ng antok. Hindi alam ni Gianna kung tama ba ang ginawa niya at nagpadala siya sa tama ng alak. Ngunit isa lamang ang sigurado niya, nagustuhan niya ang ginawa nilang dalawa. Masakit ang ulo at buong katawan ni Gianna nang magising siya. Dahan-dahan siya nagmulat ng mata. At ganoon na lang ang gulat at pagtataka niya nang makita niyang wala siya sa kanyang sariling silid. Puting kisame at gray na mga pader ang nakita niya sa buong kwarto. Mas nanlaki ang mata niya at gulat nang mapalingon siya sa kanyang tabi. At nakita niya agad ang tulog na muka ni Andres. Gaga! Anong kalokohan ang nagawa ko? Naiiyak niyang tanong sa kanyang sarili. Akala niya ay panaginip lamang ang mga nangyari, ngunit hindi niya akalain pagising niya, totoo pala. Totoong may nangyari sa kanila ni Andres at isinuko niya ang sarili niya sa lalaking kinaiinisan niya, sa isang lalaking babaero na ayaw niya. Baliw ka, Gia! Kailangan kong umalis. Hindi pwedeng makita niya ako pagising niya. Aligagang sabi ni Gianna, kahit masakit ang buong katawan ay pilit siyang tumayo sa kama. Nang makitang sira-sira ang damit niya na nagkalat na sa sahig, ay magkakasunod siyang napamura. Wala siyang choice kundi ang magnakaw ng damit kay Andres. Isang malaking puting t-shirt lang ang kinuha niya at isang towel. Agad niyang binalot ang sarili at hirap at iika-ika na naglakad palabas ng kondo ni Andres at lumipat sa kabilang kondo kung saan siya nakatira. Nang makapasok siya sa sariling kondo, ay mabilis at nangihina siyang napaupo sa sofa sa living room ng kondo. Napahilamos siya sa sarili niyang muka na naiiyak na sa inis. Ang baliw ko! Bakit ako naglasing? Bakit pumayag ako na may mangyari sa amin ng lalaking yun? Babaero yun. Paniguradong hindi ako noon paninindigan. Paniguradong tuwang-tuwa yung siraulong yun. Inis na inis siya sa sarili niya, pero wala na siyang magagawa pa sapagkat nangyari na. Aaminin niyang nagustuhan niya, ngunit bilang babae, naiinis siya sapagkat pakiramdam niya ay ang dali niyang naisuko kay Andres ang lahat. Ayaw din niyang makipagkita o makita ang binata, kung kaya't napagpasyahan ni Gianna na sa kaibigan na muna siya manirahan. Isang buwan ang lumipas simula nang mangyari ang gabing iyon. Isang buwan na rin na hindi nagsistay si Gianna sa kondo niya. Uuwi lang siya kapag may kailangan siyang kunin at maglinis. Isang buwan na rin niyang hindi nakikita si Andres na pabor naman sa kanya. Dali-daling napatayo si Gianna sa pagkakaupo sa kama nang makaramdam siya ng kakaibang pakiramdam sa sikmura. Dali-dali siyang tumakbo sa bathroom at sumuka roon. Ilang araw na siyang ganito, laging pagod, antok, nangihina, nagsusuka, masama ang lasa at gutom. Mabuti na lang talaga at work from home na muna siya, kaya hindi siya gaanong nahihirapan magtrabaho. Hindi alam ni Gianna
Kung dahil ba sa broken siya at nasa-stress siya kaya siya ganito? O may sakit na siya? Ayaw naman niyang magpa-check up dahil pakiramdam niya ay sayang lamang iyon sa oras. Girl, seryoso ka ba? Ayaw mo talaga magpa-check up? Kunot noong tanong ni Pia sa kanya. Dumalaw pa ito sa kanya ngayon, lalo na at nagsumbong na si Luna. Kung hindi pa sasabihin sa akin ni Luna na ilang araw ka ng ganyan, maglilinggo na, hindi ko pa malalaman. Baka mamaya napapano ka na. Ayoko, baka malaman ni Mama. Mag-aalala pa yun. Tanggi ni Gianna. Inirapan naman siya ng kaibigan. Akmang magsasalita pa sana ito nang dumating si Luna galing sa kwarto nito. May dalang maliit na kahon. Hanggang noon na lamang ang pagtataka at pagkakunot ng noon ni Gianna nang makita kung ano yon. Baliw ka ba, Luna? Bakit mo naman binibigyan ng pregnancy test si Gia? Bulalas ni Pia at pumagit na sa kanilang dalawa. Mukha bang buntis ang kaibigan natin? Hindi ko alam. Maybe. Siguro. Wala namang masama kung magtatry. Sagot ni Luna, maski ito ay naguguluhan. Ayoko. Natatakot na saad ni Gianna. Sakalang pumasok sa utak niya ang tungkol sa bagay na iyon. Kabadong-kabado siya kaagad. Hindi niya agad nagugustuhan ang nararamdaman niya. Bakit ka natatakot? Kunot noong tanong ni Pia. Don't tell me. May nangyari sa inyo ni Dave. Hindi. Tanggi naman agad ng dalaga. Alam ng kaibigan niya na never siyang sumuko sa dating kasintahan. Kaya hanggang ngayon ay hindi maunawaan ni Gianna kung bakit siya napasuko kaagad ni Andres. Minsan iniisip lamang niya na gawa lang ng kalasingan ang ginawa nilang iyon. Oh, bakit ka natatakot? Alam ni Gianna na may hinala ito dahil hindi naman ito gaganito ngayon kung wala. Dali na, try mo na. Utos nito at nilapag ang pregnancy test sa palad niya. Malalim namang napabuntong hininga si Gianna at sinunod ang gusto ng kaibigan. Nanginginig na nakaupo si Gianna sa kama. Hindi naman niya alam ang sasabihin niya. Basta, naiiyak siya agad nang makita niya ang resulta. Buntis ka? Sino ang ama? Paano? Kailan ka pa sumuko, ha? Magkakasunod na tanong sa kanya ni Pia. Stress tuloy ang mga kaibigan niya. Sa sobrang strikto ng ina ni Gianna ay pati kaibigan niya ay damay dahil may nakabuntis sa kanya. Kung hindi si Dave, sino? Buntis siya. Iyon ang paulit-ulit na tumatakbo sa isipan ni Gianna. Simula kanina pa. Hindi niya alam ang gagawin niya. Hindi na siya bata pero hindi pa siya handa maging ina. Wala pa siyang alam sa ganitong bagay. Kailangan itong malaman ni tita. Sabi ni Luna at dali-daling umalis upang kunin ang cellphone nito. Naiiyak namang tumingin si Gianna sa kaibigan na si Pia. Lagot ako kay Mama. Naiiyak niyang saad. Inis namang ngumisi ang kaibigan. Lagot ka talaga. Iling-iling na sabi nito. Dahan-dahan itong lumapit kay Gianna at naupo sa tabi nito. Hindi ako galit dahil nabuntis ka. Pero alam mo naman na hindi papayag si tita na hindi pananagutan ng nakabuntis sa'yo. Seryosong saad ni Pia. Alam iyon ni Gianna. Kinabukasan ay agad na pinuntahan ng ina ni Gianna ang dalaga. Wala na siyang nagawa pa kundi umamin sa ina. Hindi naman ito nagalit sa kanya. Anak, hindi ako galit, pero sabihin mo sa akin kung sino ang ama nang mapanagutan ka. Kanina pa nag-iisip si Gianna. Ano po, si Andres po. Pag-amin niya, kita naman niya ang mga kaibigan na nabuga ang iniinom at kinakain na pagkain na pasalubong ng ina ni Gianna. Seryoso? Si Pia ang unang nagsalita sa dalawa at dali-daling lumapit sa kanya. Girl, seriously? Akala ko ba you hate that man? Hindi makapaniwalang tanong ni Luna. Nahihiyang nagbaba ng tingin si Gianna at magkakasunod na tumango. Ma, saan ka pupunta?
Nag-aalala agad na tanong ni Gianna sa kanyang ina nang tumayo ito sa pagkakaupo. Samahan niyo ako sa bahay ng siraulong iyon. Binuntis niya ang anak ko. Dapat lang, panagutan niya si Gianna. Gigil na sambit nito at dali-daling umalis palabas ng kondo ni Luna. Wala namang nagawa ang tatlo na magkakaibigan kundi sumunod sa ina ni Gianna. Ma, huwag kang mga away. Awat niya agad sa ina. Kilalang-kilala niya kasi ang kanyang ina. Usap lang ha. Bilin pa niya habang naglalakad na sila sa may hallway patungo sa kondo ni Andres. Ang dagal ding hindi nagpunta ni Gianna rito. Nang makarating sila sa pintuan ng kondo ni Andres, ay sunod-sunod na kumatok ang ginang sa pintuan. Ganoon na lang ang panlalaki ng mata ng dalaga sa gulat nang bumukas ang pintuan ay malakas na sampal kaagad ang binigay ng ina niya sa binata. Siraulo kang bata ka? Panagutan mo ang anak ko! Sigaw ng ina niya. Hindi naman nila maawat ito na magkakaibigan. Ano, ha? Gusto sa pagpapasarap. Ngayon buntis si Gia. Anong balak mo? Seryosong tanong ng ina niya. Naghahabol ng hininga. Gulat na hinarap ni Andres si Gianna. You're pregnant? Oh shoot. Hindi nga pala tayo gumamit ng proteksyon. Sabi niya at nahampas ang sarili. Anak, who is there? Tanong ng ginang na lumabas din sa pintuan. Kung hindi nagkakamali si Gianna, ay ina ito ni Andres. Oh, hi Iha. Nakangiting bati agad nito kay Gianna. Kilala siya nito dahil tuwing dadalaw ito sa anak, ay binibigyan siya nito ng pasalubong. Anak mo to? Turo ng ina ni Gianna kay Andres. Tumango naman ang ina ng lalaki. Yes, what's the problem? Taka namang tanong nito, halatang walang ideya sa nangyayari. Natatakot at kinakabahan tuloy si Gianna. Binuntis niyang anak ko. Pwede ba kaming pumasok para mapag-usapan ang tungkol sa magiging apo natin? Nakangiting tanong pa nito. Napailing-iling na lamang si Gianna. Sumasakit ang ulo niya. Hindi niya alam kung ano ba itong gulo na napasok niya. Kanina pa si Gianna sa loob ng silid ni Andres, ang kwarto kung saan may nangyari sa kanila. Habang nahihilo naman siyang pinapanood si Andres, na napalakad-lakad sa kanyang harapan. What now? Tanong ni Andres, hindi alam ni Gianna kung galit ba ito, pero wala siyang pakialam. Naiinis siya ngayon dahil gusto ng magulang nila na magsama sila sa iisang bahay. At talagang ang ina pa ni Andres ang bumili ng bahay na titirhan nilang dalawa. Seriously? Buntis ka ba talaga? Paninigurado pa nito. Inis namang tumayo si Gianna sa pagkakaupo at galit na nilapitan si Andres. Ano pa bang gusto mong pruweba? Gusto mo magpunta tayo sa doktor nang matahimik na yung maingay mong bunganga? Ang galit namang saad ni Gianna. Sa totoo lang ay kaya naman niyang palakihin mag-isa ang kanyang anak. Sadyang wala lang siyang magawa dahil ayaw pumayag ng mama niya. Lalo pa at ayaw ng mama niyang lumaki ang apo nito nang walang kinikilalang ama. Gaya niya, ganoon din ang ina ni Andres. Okay, sorry. Aniya sa kamarahan siyang hinawakan nito sa balikat at marahang pinaupo ulit sa dulo ng kama. Nagulat ako, okay? Sa dami kong nakasama sa kama, ikaw lang yung nabuntis ko. Bakit? May iba ka pa bang balak buntisin? Napakababaero mo talaga! Inis na sabi ni Gianna. Ang init talaga ng dugo niya kay Andres. No, after what happened between us, wala na ako naging babae. Promise. Hindi naman alam ni Gianna kung maniniwala siya. I'll try my best para maalagaan ang pagbubuntis mo. My mom was right. Ginusto ko rin to. And it's also my responsibility. Naiinis ako sa'yo. Wika niya sa sarili. Inaantok na ako. Sabi niya pa at tumayo sa pagkakaupo, ngunit mabilis siyang napabalik sa kama nang muli siyang paupuin ni Andres. Bakit? Dito ka matutulog. Sa akin ka natitira.
Remember? Wala pa naman yung bahay na sinasabi ng mama mo ah. Kahit na, what if may mangyaring masama sa'yo? Kaya stay here. Ikukuha na lang kita ng gamit sa unit mo. Matagal na napatitig si Gianna sa binata bago siya nito napapayag. Antok at pagod din talaga si Gianna kung kaya't mabilis siyang nakatulog nang makahiga na siya sa kama ni Andres. Hindi niya alam kung ano ang mangyayari sa kanilang dalawa ngayon. Ngunit ang mahalaga ngayon kay Gianna ay ang anak nila at pagbubuntis niya. 2 buwan pa ang lumipas at nahahalata na ang baby bump ni Gianna. Tumigil na muna siya sa trabaho dahil ayaw na ng ina ni Andres na magtrabaho pa siya. Habang 1 buwan na rin ang lumipas, simula nang makalipat sila sa bahay na iniregalo ng ina ni Andres sa kanila. Maayos naman ang pagsasama nila sa iisang bahay. Lahat ng cravings at gusto ni Gianna ay ibinibigay ni Andres. Kahit madalas ay tinatamad ito, ay ginagawa pa rin ng binata ang gusto ni Gianna. Ngunit may mga araw pa rin talaga na madalas silang magbangay ang dalawa, lalo na ngayon na si Andres ang hinahanap-hanap ni Gianna dahil pinaglilihian niya ito. Aalis ako. Paalam ni Andres sa dalaga. Mabilis namang natigil si Gianna sa pagbabasa ng libro at napaahon sa pagkakahiga sa kama. Baka gabihin ako ng uwi, kaya mauna ka nang matulog. Pasaan ka? Birthday party ni Sandy. Ngayon lang naman. Hindi ako makakatulog nang wala ka. Nahihiyaman ngunit sinabi pa rin niya, lalo na para sa anak naman nila ngayon. Pwede bang huwag ka nang tumuloy? Kita niya ang pagkabusangot ng mukha ni Andres sa kanyang sinabi. Ngayon lang to, Gia. Ilang buwan na akong di nakakasama sa kanila. Birthday ng kaibigan namin, kaya ipipilit kong sumama. Bakit? Bawal ba ako sumama? Hindi ka naman pwede roon. Party yun. O baka naman hindi nila alam na nakabuntis ka. Kaya palagi lang akong nasa bahay. Siguro kinahihiya mo kami ng anak mo, no? Inis niyang sabi. Ilang buwan na siyang nakatenga sa bahay. Kung hindi pa siya dadalawin nila Luna, ay hindi pa siya malilibang. Ano bang pinagsasabi mo? Ano bang gusto mong mangyari ngayon, ha? Agad gumirot ang puso ni Gianna dahil sa narinig. Naluluha na agad ang kanyang mga mata. Simula nang mabuntis siya, ay mas naging emosyonal siya. Kahit na simpleng salita lang ay nasasaktan siya kaagad. Matagal sa kanya tumitig si Andres at mabilis nagbago ang itsura nito nang mapansin ang pamamasa ng mata ni Gianna. So kasalanan ko na naman? Tanong niya at nag-iwas ng tingin. Bakit parang kasalanan ko pa? Hindi ko naman kasalanan lang na nabuntis ako ng ganito. Di sa ganun. Eh di umalis ka! Sigaw niya at umiiyak na nahiga sa kama. Agad siyang nagdalukbong ng kumot at doon umiyak. Alis ka! Sabi pa niya habang palakas ng palakas ang iyak at hikbi niya. Pinipigilan niya na huwag umiyak ng malakas, ngunit hindi niya magawa. Nasaktan at naiyak talaga siya dahil sinabi ni Andres. Pakiramdam niya ay kasalanan niya. Na hindi na nito nagagawa ang mga dati nitong gawain. Pakiramdam niya ay kontrabida siya sa buhay ni Andres. Pakiramdam niya ay pabigat siya at abala pa siya. Tuloy-tuloy lang siya sa pag-iyak. Malakas iyon at magkakasunod ang hikbi niya. Maya-maya lang ay naramdaman niyang pumasok sa loob ng kumot si Andres at yumakap mula sa kanyang likuran. Siniksik nito ang sarili sa kanyang leeg. I'm sorry. Malambing niyang paghingi ng paumanhin. Hindi naman nagsalita si Gianna. Tuloy lamang siya sa pag-iyak. Wala ka namang kasalanan. Dapat mas naging maintindihin ako. I'm sorry. Paghingi nitong muli ng paumanhin. Hindi kita kinakaya. Kayo ng anak natin. Ayoko lang magulat ka sa mga kaibigan ko. Baka mas stress ka pa sa kanila. Pagpapaliwanag pa ni Andres at masinigpitan ang yakap. Umalis ka na.
Magpakasaya ka na doon. Mangbabae ka pa. Kung doon ka masaya, umalis ka na dito. Iwan mo na ako. Nagdatampong saad niya. Naiinis tuloy siya sa sarili. Dahil siya naman ang nagsabi noon, pero siya itong nagagalit at nasasaktan kaagad. Baby, I'm sorry. Pagmamakaawa ni Andres at masinigpitan pa ang yakap. Hindi na ako aalis. Umalis ka na nga. Baka isipin pa ng mga kaibigan mo, may epal sa buhay mo. Pagsusungit pa niya. Ganoon na lang ang gulat niya nang mabilis siyang naikot ni Andres paharap. Nagkatitigan silang dalawa. Inalis pa nito ang kumot na nakataklop sa kanilang dalawa upang mas magkatitigan sila. Ano ba? Iritado niyang reklamo at pilit na kumakawala sa bisig nito. Aalis ako. Kung sasama ka, ipapakilala kita sa kanila. Ayoko mag-overthink ka. Baka mapano bata. Ayoko nga. Baka mamaya imbes na mag-enjoy ka, mag-alaga ka pa. Pagtanggi niya, naiinis siya sa sarili niya. Hindi naman kasi siya ganito. Naging maarte at matampuhin siya noong mag2 buwan na ang anak nila hanggang ngayon na 3 na sa kanyang sinapupunan. Ano naman? Gusto ko namang maalagaan ka. I'm sorry kasi may nasabi ako kanina sa'yo. Nasaktan kita. Hindi ko sinasadya. But it's not valid reason for me. Nasabihin yun. That's why I'm saying sorry to you. Sorry na. Tara na oh. Ipapakilala rin kita sa kanila. Dahil never kitang ikakahiya. Kayo ng anak natin. Nakangiting sabi pa ni Andres. Nakailang kumbinsi at pilit pa si Andres kay Gianna bago ito sumuko at pumayag. Nagsuot lang ng simpleng blue sleeveless dress si Gianna, habang black polo shirt at khaki slacks naman ang suot ni Andres. Mas naging guwapo ito sa paningin ni Gianna nang makitang suotin nito ang relo na binili niya noong nakaraang linggo para sa binata. Nang makarating sila sa bahay ni Santi, kung saan magaganap ang simpleng party nito, ay agad na kinabahan si Gianna. Wala siyang kakilala sa mga kaibigan ni Andres, maliban sa magulang at pinsan nitong babae na si Bea, ay wala na siyang kilalang iba. Kinakabahan siya at natatakot na baka hindi siya magustuhan ng kaibigan nito o mahusgahan pa siya. Hey, okay ka lang? Tanong ni Andres sa kanya nang maipark nito ang kotse ng maayos. Don't worry. Circle lang naman namin nila Sandy ang invited. Sinabi ko rin sa kanila na may kasama ako. Malaking ngiting saad niya. Saka na siya bumaba at pinagbuksan ng pinto si Gianna. Inalalayan niya itong buwaba ng kotse. Hindi halata ang baby bump niya sa suot niyang dress. Nakakapit lang si Gianna sa braso ni Andres hanggang sa makapasok sila sa bahay ni Santi. Malaki ang bahay at namangha si Gianna. Sigurado agad siyang mayayaman ng kaibigan ni Andres. Sa garden sila dumiretso, kung saan pagkapasok nila ay agad may mga bumati kay Andres. Kitang-kita agad ni Gianna ang mga nakahilerang alak, pagkain, may mga naglalangoy din sa pool at makulay na ilaw. Agad siyang napangiwi nang maamoy niya ang alak sa mga kaibigan ni Andres. Tuloy ay nagsisi siya na nagtampo pa siya at sinama siya ni Andres. Parang mas gusto na lang niyang ituloy sa bahay. Hindi naman kasi siya mahilig sa ganitong party. Kaunti nga ang mga ito kumpara sa inaasahan niya, ngunit halos lahat ng naroon ay nagiinom. At ang mga babaeng naroroon ay halos lahat ay naka-swimsuit. Napatingin tuloy si Gianna sa kanyang suot na long dress. Oy, may babae ka na naman. Tumatawang sabi ng isang lalaki, nakakalapit lamang. Sira ulo ka, Sandy. Bulyaw naman ni Andres. Muling napangiwi si Gianna at agad na inalis ang pagkakahawak sa braso ni Andres. Napalingon naman sa kanya ang binata. Hey, anong problema? Wala. Hi, miss. I am Sandy, the birthday boy. Pakilala sa kanya ni Santi. Malaki ang ngiti nito at halatang maloko rin, hindi na nagtataka si Gianna kung bakit magkaibigan ang dalawa.
And you are? Hindi naman alam ng dalaga kung ano ang ipapakilala niya. Hindi naman kasi niya alam kung ano sila ni Andres. Basta ang alam niya ay nagsasama sila sa iisang bubong dahil may anak silang dalawa at buntis siya. I'm his friend, Gianna. Matagal bago siya nakasagot. Nakita niya naman ang paggunot noon ni Andres. Akmang magsasalita pa sana si Gianna nang unahan na siya ng lalaki. Nagjo-joke lang siya. She is my fiancé. Believe me or not, siya ang fiancé na sinasabi ko sa inyo the last time. But you guys don't believe me. And yes, she is pregnant. Pregnant with my child. Seryosong paliwanag niya. Parang binabakuran siya nito. Hindi tuloy alam ni Gianna kung ano ang kanyang i-react. Oh, you are serious na pala. By the way, you're welcome here, Gianna. Nakangiting saad nito. Gusto mo ba sa loob ka na lang? Amoy alak dito. Ang usok pa. Nandoon yung girlfriend ni Santi. Bulong ni Andres kay Gianna. Tumango naman siya bilang pagsang-ayon. Ayaw din naman niya na magtagal sa ganoong lugar. Bakit mo naman sinabi yon? Ang alin? Balik naman niyang tanong habang naglalakad sila papasok sa bahay. Nagtungo sila sa isang kwarto na may malaking screen. Tingin niya ay movie room iyon. Hindi mo naman ako fiancé. Hindi naman sa ayaw niya, pero mas ayaw niyang umasa, lalo na hindi naman malinaw sa kanya kung ano ba sila talaga ni Andres. Maalaga, maasikaso at maintindihin ito sa kanya, pero wala siyang ideya kung para lang ba sa anak nila o para na rin sa kanya. Hindi ko rin alam, okay? Kaysa naman sabihin nilang nabuntis ko. Yung kaibigan lang yung pakilala sa akin. Like I told you kanina, di ba? Ipapakilala kita. Seryosong saad nito. Akmang magsasalita pa sana si Gianna nang may nagsalita bigla. Dress? Tinig ng babae. Napalingon silang pareho. Oh, iyan na ba ang fiancé mo? Nakangiting tanong nito. Yes. Hi, I'm Katrina. Pakilala niya kay Gianna. Santi's girlfriend. Dagdag nitong saad. Napangiti naman si Gianna. Nice taste dress. Ibang-iba ito sa mga babae mo noon. At mukhang seryoso ka na. Hindi alam ni Gianna kung biro ba iyon o ano. Bundis na nga. Of course. I am serious na. Iling-iling na sabi niya at tumawa. By the way, pwede bang ikaw na muna bahala sa kanya? Mamaya ko na siya ipapakilala sa barkada. Amoy alak kasi silang lahat. And mausok sa labas. Ayaw ni Gianna ng ganun. Sure. Sagot naman ni Katrina at lumapit kay Gianna. Saglit namang nagpaalam si Andres kay Gianna at may pinaalam sa kanya ito bago tuluyang nakaalis. Nang silang dalawa na lang ang naiwan ay marahan siyang inakay ni Katrina paupo sa isang malaking itim na leather sofa. Ikaw yung kapitbahay niya, right? Tanong ni Katrina sa kanya nang makaupo sila ng maayos. Binuksan nito ang screen. Anong gusto mong movie? Kahit ano. Sagot na lamang ni Gianna. Wala rin siyang gaanong alam. Oo nga pala. Paano mo nalaman? Actually, napakilala ka na sa amin ni Andres before. Pero ang pakilala niya, masungit na kapitbahay ka raw. Hindi namin nakalain na magiging fiancé ka niya. Idagdag pang buntis ka na. Especially nung nakita kita. Once, mukhang busy ka always sa work. And my boyfriend ka pa yata that time? Hindi naman kasi talaga kami mag-fiancé. Ayaw niyang magsinungaling at pakiramdam naman niya ay mapagkakatiwalaan si Katrina. Nabuntis niya lang ako, kaya pinanagutan niya ako. Dagdag pa ni Gianna at bumuntong hininga. Kita niya naman ang gulat sa mukha ni Katrina. Bigla tuloy nahiya si Gianna at nailang. I'm not surprised dahil hindi niya kayo mag-fiancé. Mas nagulat ako na pinanagutan ka niya dahil nabuntis ka niya. Never hindi naging maingat si Andres, kaya nagulat lang ako. Pero, you have feelings for him? Tanong niya bigla.
hindi naman magawang sumagot kaagad na Gianna. He's a good guy naman, sadyang may pagkababaero nga lang before. Hindi ko alam. Basta alam kong mas masaya at maayos ang naging buhay ko at pagbubuntis ko noong nakakasama ko na siya. Noong may kasama ako sa bahay, siya kasi ang nag-aasikaso ng lahat. Kada check-up ko kasama siya, nakaalalay siya. Pati kada cravings ko binibigay niya. Kaya hindi ko alam kung may feelings ba ako o sadyang natutuwa lang ako dahil may nag-aalaga sa akin na sadyang responsibilidad naman niya dahil siya ngayong ama ng dinadala ko. Napag-usapan niyo na ba ni Andres ang tungkol sa bagay na yan? Umiling naman si Gianna bilang sagot. Both of you should talk about it. Tao tayo. Normal na magkagusto at mahulog. Ang masama yung masasaktan ka dahil walang sasalo sa'yo. Natigilan at napaisip naman si Gianna dahil dito. Tama naman si Katrina, lalo na siya, baba lalo. Tama naman si Katrina, lalo na siya, babae siya. Madali siyang mahulog, lalo na sa katulad ni Andres. Paano kung wala naman talaga? Talagang gusto lang niyang panindigan ng bata. Kung paninindigan ka lang ni Andres, di magsusustento lang yun, ng pera. Pero ikaw binahay ka niya, inaalagaan ka niya. Imposible namang bata lang yung habol sa'yo ng lokong yun. Anong gagawin ko kung ganun? Tanungin mo siya. Pag-usapan niyo ang lahat. Nang malinawan ka sa lahat ng tungkol sa kung anong meron kayo. At least once na malaman mo at malinaw na sa'yo, makakapag-set ka na ng boundaries for yourself. Tama ka. Thank you. You're welcome. Walang masama sa pagmamahal, Gianna. Basta linawin ninyong dalawa nang alam mo kung saan ka lulugar. Kung bata lang yung habol sa'yo nun, then pag-usapan nyo kung hanggang saan lang yung meron sa inyong dalawa. Tumango na lamang si Gianna at nagkwentuhan na nga lamang silang dalawa patungkol sa iba't ibang bagay. Maya-maya naman ay nag-aya na si Katrina na kumain sa garden. Humina na rin ang music. Hudyat na tumigil na ang mga ito na mag-party. Nang makalabas sila, ay agad na pinaupo ni Katrina ang dalaga sa table nila ni Andres. Nilapitan at tinabihan naman siya agad ng lalaki. Gutom ka na. Anong gusto ng mag-ina ko? Tanong ni Andres agad kay Gianna. Agad namang nilapit ni Gianna ang sarili kay Andres para ito ay amuyin. Hindi ako uminom. Kung yan ang iniisip mo. Bakit? Ayaw mo nun. Baka hindi ka pa makatulog sa gagawin ko. So anong gusto mong kainin? Maraming pagkain dito. Gusto ko ng sweets. Bigla siyang nag-crave sa cake. May cake ba? Yes. Strawberry flavor nga lang. Okay lang ba yun? Tumango-tango naman si Gianna. Mas lalo siyang natakam. Can you get me a chicken too? With ketchup and suka? Tapos may tomato na may kasamang banana. Tuwang-tuwang saad niya. Okay, masusunod po. Nakangiting saad niya at tumayo sa pagkakaupo mula sa tabi ni Gianna. Guys, kayo na muna ang bahala sa fiancé ko. Ikukuha ko lang siya ng food na gusto niya. Paalam niya bago tuluyang umalis. Agad namang natahimik at nailang si Gianna nang maiwan siya kasama ang mga kaibigan ni Andres. Nasa kanya kasi ang tingin ng lahat. Laking pasalamat na lang talaga niya na naroon si Katrina na ngayon ay katabi ni Santi. So, totoo nga. Imik ng isang lalaki. I'm Dylan. Nakangiting pakilala niya kay Gianna. Nagabot pa ito ng kamay na siyang agad namang tinanggap ng dalaga. Akala namin nagbibiro lang si Andres na may binahay na siya. Guys, this is Gianna, Andres' fiancé. Si Katrina na ang nagpakilala sa kanya. Nahihiya kasi ang dalaga talaga na magsalita. Sa magkakaibigan ay si Santi at Andres lang ang may kasamang babae. Mababait mga yan, mukha lang sa raulo. Grabe ko naman, Kat. Saad naman ng isa pang lalaki. I'm Jackson. Hello. Nahihiyang sabi ni Gianna. Hindi niya alam ang sasabihin.
Gulat na gulat pa rin siya at hindi makapaniwalang nakilala niya na ang mga kaibigan ni Andres. Ni minsan ay hindi niya iyon naisip, lalo na hindi naman niya inisip kung kailangan pa ba iyon sa kanilang samahang dalawa. Seryoso? Nagustuhan mo si Andres? You are too sweet and innocent. Tapos kaibigan namin, sira ulo lang. Tumatawang sabi ni Santi. Natawaran naman si Gianna dahil doon. Hoy, sinisiraan niyo yata ako ah. Si Andres nakadarating lang. Agad nitong nilapag ang 2 plato na may laman ng pagkain na hiningi sa kanya ni Gianna at naupo na sa tabi ng fiancé niya. Agad namang naglaway at natakam ang dalaga sa nakita. Hindi naman, binabackstab ko lang. Biro naman ni Dylan na siyang kinatawa ng lahat. Huwag ka makinig sa mga yan ah. Kumain ka na. Bulong niya kay Gianna. Agad namang naramdaman na Gianna ang braso nito na pumulupot sa bewang niya. Ang liit pa rin ng bewang mo. Even you are already 3 months pregnant. Hindi ah, tumaba na nga ako eh. Bulong naman niya, bigla siyang nahiya. Hindi kaya. You are the sexy pregnant woman. And I like it. Ngiting-ngiti pang saad ni Andres. Eat na tayo. Iyon na lahat yan. Then tell me if may gusto ka pa. Tumango naman si Gianna at ngiting-ngiting kinain ang pagkain. Mabilis niyang naubos iyon at takam-takam siya habang kinakain iyon. Nakikinig lang siya sa usapan nila Andres pati ng mga kaibigan nito. Masasabi ni Gianna na mababait at matitino naman ang mga kaibigan ni Andres. Magugulo at malilikot, kagaya lang din ni Andres at palabiro pa. Halos hating gabi na at inaantok na si Gianna. Sila-sila na lang ang nasa garden at umuwi na rin ang ibang bisita. Habang ang iba naman ay natutulog na sa mga guest room. Nahilig na nga ang ulo ni Gianna sa balikat ni Andres habang nakayakap pa rin ang braso nito sa bewang niya. O ano, antok na? Malambing niyang tanong habang marahan namang tumango bilang sagot si Gianna. Maski pag-imik ay wala na siyang energy. Antok na siya ngayon. Ngayon lang yata niya naranasan magpuyat sa totoo lang. Napapikit na si Gianna sa antok. Ngunit agad ding napadilat ng mga mata si Gianna nang tumayo si Andres mula sa pagkakaupo. Ganoon din siya. Hinawakan nito ang kanyang kamay. Uuwi na kayo? Tanong ni Santi. Tumango si Andres. Oo, pagod na si Buntis eh. Antok na rin. Bawal siyang mapagod. Naunawaan naman ng lahat iyon. Happy birthday, Santi! Bati niya kay Santi. Thank you. Pasasalamat pa na Gianna sa lahat. Welcome ka lagi sa amin! Sigaw naman ni Dylan. Napangiti naman si Gianna dahil doon. Marahan siyang sinakay ni Andres paalis hanggang makarating sila sa parking. Nang makaupo sa passenger seat ay agad napapikit si Gianna at tinuloy doon ang tulog. Si Andres na ang nagsuot sa kanya ng seatbelt. Sleep well, misis ko. Bulong niya kay Gianna. Narinig naman iyon ng dalaga bago siya tuluyang nakatulog. Sobrang bilis ng tibok ng puso niya ng mga oras na iyon. Ngunit dala ng pagod at antok ay mas pinili na lamang ni Gianna ang matulog. 2 buwan pa ang lumipas at 5 buwan na siyang nagbubuntis. Mas lumaki na ang tiyan niya at laging dress na ang suot niya. Malalim siyang napabuntong hininga habang tinitignan ang sarili sa malaking salamin sa mall. Namimili kasi siya ng mga bagong damit ngayon dahil hindi na kasya ang mga lumang dress niya sa kanya. Hey! Mabilis na napalingon naman si Gianna nang may magsalita sa likod niya. Bahagya pa siyang nawalan ng balanse. Laking pasalamat na lang niya nang mahawakan siya nito kaagad. Kinabahan talaga siya. Sorry, nagulat yata kita. Okay lang. Bakit po pala? Are you alone? Nakangiting tanong ng lalaki. Kanina pa kasi ako nakatingin sa'yo. Ang ganda mo. Hindi alam ni Gianna ang sasabihin niya. Gusto niyang matawa. Napatingin siya sa kanyang tiyan na may umbok na. Yes, may kasama ako.
Oh, I thought you are single, ma'am. Willing pa naman ako maging father ng anak mo. Natatawa nitong Saad. Hindi alam ni Gianna kung seryoso ba ang lalaki o nagbibiro. Nasaan na nga pala ang asawa mo? Sa totoo lang, hindi alam ni Gianna kung nasaan si Andres. Halos kalahating oras na yatang nawawala ito. Oh, hindi mo alam kung nasaan siya ngayon? Anong klase nga siya kung ganun? Nangiinsultong sabi pa nito. Hindi naman iyon nagustuhan ni Gianna. I can come with you kung gusto mo. Choose with me. Sabat ni Andres na kararating lang. Nang tignan ni Gianna ito ay bigla siyang kinabahan at natakot. Galit at gustong manakit ang itsura nito. You can leave now. Malamig pang saad ni Andres. Pal. Sabi pa noong lalaki bago tuluyang umalis. Uwi na tayo. Biglang aya niya. Napakunot naman ang noo ni Gianna dahil doon. Bakit? Hindi pa ako tapos mamili. Next time na yan. Masungit nitong sabi. Hinawakan niya ang kamay ni Gianna. Mahigpit ang pagkakahawak noon, ngunit hindi naman masakit. Hindi nagsalita si Gianna at nagpahila na lang kay Andres. Hanggang sa makarating na nga sila sa parking lot. Nang makauwi sila sa bahay nila at makaakyat sa kanilang kwarto, ay inis na hinablot ni Gianna si Andres. Akmang papasok ito sa kanilang walk-in closet. Hindi niya kasi nagustuhan ang inakto nito kanina. What? Bulyaw ni Andres agad. Napaatras naman bigla si Gianna sa gulat. Mas nainis tuloy siya. Anong problema mo ba, ha? Galit niyang sigaw. Wala na siyang pakialam. Aalis ka tapos pagbalik mo, galit ka kaagad. Ang sama pa ng pakikipag-usap mo sa ibang tao. Ang problema ko, sila. Sigaw niya. Namumula ang tenga niya sa galit. Anong sila? Ano bang nangyayari sa'yo? Kahapon ka pa. Ikaw kung may problema ka sa iba, huwag kang mandamay. Matalim siyang tinignan ni Andres. Hindi ito nagsalita. Sobrang talim at lamig ng mga tingin nito. Ang tapang na meron si Gianna kanina ay unti-unting nawala nang dahan-dahan siyang lapitan ni Andres. Agad siyang napaatras hanggang sa mapaupo siya sa gitna ng kama. Agad siyang ginitnaan ni Andres. Ano ba? Pilit ang tapang niya at nilalabanan ang tingin ni Andres sa kanya. Naiinis ako. Halos bulong naman na sabi ng lalaki. Kumunot ang noo ng dalaga. Bakit naman? Naiinis ako. Kasi, bakit hindi nila maintindihan? Nabuntis ka na. Ibig sabihin nun, may nagmamay-ari na sa'yo. Mariin niyang sabi at inis na ngumisi. Nagsiselos ako kasi buntis ka na nga. Ang dami pa rin umaaligid sa'yo. Kailangan bang angkinin kita sa harapan nila para malaman nilang pag-aari kita? Gigil na saad niya. Napaawang naman ang bibig ni Gianna at hindi nakapagsalita dahil sa gulat. Hindi niya inaasahan ang mga sinabi nito sa kanya ngayon. Selos na selos ako dahil kahit na naangkin na kita, nabuntis na kita. Ang dami pa rin umaaligid sa'yo. Nakakainis naman. Kailangan bang pakasalan na kita at buntisin ulit para malaman lang nila na may nagmamay-ari na sa'yo at ako yun? Inis niyang ungot. Mas lalong hindi alam ni Gianna ang sasabihin niya. Bigla siyang niyakap ni Andres at siniksik nito ang sariling muka sa leeg niya. Damang-daman niya ang hininga nito na tumatama sa kanyang balat. Damn you, baby. Bakit ba kasi ang ganda-ganda mo? Kahit nabuntis ka na nga, naagaw ka pa sa akin. Namamaos nitong bulong at marahan namang pinatakan ng halik ang leeg ng dalaga. Sira ulo talaga yung ex mo. Ang kapal naman yung sabihin boring ka. Ang dami kong ang kaagaw sa'yo. Kahit buntis ka na nga sa anak natin. Parang batang ungot niya. Marahang umakyat naman ang halik ni Andres mula sa leeg na Gianna patungo sa labi niya. Kung pwede lang kitang angkinin sa harapan nila, malaman lang nilang akin ka na. Gagawin ko. Namamaos na bulong nito at marahang sinakop ang mukha niya gamit ang dalawang palad nito at marahan siyang nanabik na hinalikan sa labi ang babae.
Napapikit naman si Gianna dahil doon damang-dama niyang nagiinit ang katawan niya dahil sa mga halik na binigay sa kanya ni Andres. Ngayon niya lang ulit natikman at nadama ang ganoong pakiramdam. Baby, you are mine, right? Nangaakit nitong tanong habang hinahalikan siya nito. Bumababa ang isang palad nito patungo sa loob ng dress niya. You are mine, right? Andres, nangihinang saad ni Gianna. Dooy napadilat siya ng mata at nakita niyang pinapanood pala ni Andres ang kanyang reaksyon. Bakit ka ba ganito? Ano ba tayo, Andres? Ngayon lang siya nagkaroon ng lakas ng loob. Ngumiti at ngumisa naman si Andres at hinalikan na muna muli siya sa labi. Pinasadahan ng dila nito ang sariling labi pagkatapos siya nitong halikan. I like you, I want you, and I love you. Ikaw ba, baby? Ano bang gusto mong tayo, ha? Kahit kapitbahay nga lang kita, tatanggapin ko. Basta, ako ang magiging ama ng mga anak mo. Andres, seryoso ka ba? Baby, mukha lang akong siraulo. Pero seryoso ako palagi. Pagdating sa'yo, ikaw lang naman tong may ayaw sa akin noon eh. Kung gusto mo nga, pakasalan na kita agad eh. Gagawin ko. Nagtaas naman ng kilis si Gianna dahil doon. Bakit? Wala ba sa plano mo yan? Tumawa naman si Andres. Iiyak ka na naman. Sige na nga, ako na naman ang mali eh. Siyempre nasa plano ko yon. Nabuntis na nga kita eh. Napangiti naman dahil doon si Gianna. Marahan niyang inihiga ng maayos ang sarili sa kama at pinalupot ang dalawang braso sa leeg ni Andres at hinapit ito palapit sa kanya. Mahal mo ako? Sobra. Diretsong sagot ni Andres at pinatakan ng halik sa labi si Gianna. Alam mo ba na halos mabaliw ako nang sabihin ni Mami na what if iba nakabuntis sa'yo. Doon ko na-realize na hindi pwede, ako lang dapat. Dapat nga matagal na kitang kinuha sa siraulo mong ex na yun eh. Bakit ngayon ka lang umamin? So sinadya mo yung nangyari sa bar? No. Well, ang alam mo kasi sa akin, babaero, or whatever. Kaya paano ako aamin? Ang pangit ng imahe ko sa'yo. And also, hindi ko sinadya yung sa bar. Talagang nalasing din ako noon. Nabaliw na nga ako kakakatok sa kondo mo. Pagkatapos noon malalaman kong sadya palang wala ka. Lambing mo rin pala, no? Kala ko puro angas ka lang. Asar ni Gianna. Yumakap naman si Andres sa kanya at inihiga ang katawan nito sa kanyang tabi. Isiniksik nito ang ulo sa leeg niya at inamoy-amoy siya. Nangihina nga ako pagdating sa'yo. Palagi mo naman akong inaaway. Parang batang ungot niya. I can't believe this. Bulong ni Gianna at yumakap din ng mahigpit kay Andres. You are in love with me. The playboy next door is in love with me. Ngiting-ngiting sabi niya. Ang saya-saya ng puso niya. Damang-dama niya ang pagkakatotoo at pagmamahal ni Andres sa kanya. Matagal naman na niyang ramdam, sadyang hindi niya lang pinapansin dahil iniingatan lang ni Gianna ang puso niya na masaktan. And you are in love with me too? Malambing na tanong sa kanya ni Andres. Tumango naman si Gianna bilang sagot. Oh, I want to marry you right now. Mahina naman siyang nahampas ni Gianna. Sira, kapag nanganak na ako. Ayoko mag-wedding gown na umbok yung tiyan ko. Uy, ang ganda mo namang buntis kaya. Sus, pinapagaan mo lang loob ko eh. No, talaga namang maganda ka. Simple but elegant. And besides, mas bagay sa'yo maging buntis. Mas maganda ka. Kasi, mas minahal na kita. Napangiti naman si Gianna dahil doon. Hindi talaga niya akalain at maisip na si Andres pa talaga ang mamahalin niya ng malala. Si Andres pa ang magiging ama ng kanyang anak. Si Andres pa ang makakasama niya sa buhay. At si Andres pa ang magpaparamdam sa kanya ng pagmamahal at pagpapahalaga na hindi niya inakalang kailangan niya pala. Mahal na mahal kita, Andres.
Malambing at emosyonal na saad niya. Sa tinagal-tagal ng panahon, nasabi niya na rin ang mga salitang iyon. Malinaw at sigurado na siya na palagi siyang sigurado. I love you too, baby. Don't worry. Ikaw lang. Kayo lang ng anak natin ang magiging babies ng buhay ko. Malambing na saad niya at mas niyakap si Gianna. You are my fiancé now. Nasaan mo na, Singsing? Biro niya. Ganoon na lang ang gulat niya nang tumayo bigla si Andres sa pagkakahiga sa tabi niya at may kinuha sa drawer sa tabi ng kama. Ha? May singsing ka nga! Hindi makapaniwalang sabi ni Gianna nang makitang isuot ni Andres ang singsing sa kanyang daliri. Uy, kailan pa? Last month, I think. Planning to propose to you properly. Since ayoko naman magsinungaling tayo sa tao kung ano ba tayo. Muli siyang humiga sa tabi ni Gianna at saka yumakap. Hindi naman maalis ang tingin ng dalaga sa singsing. Gulat at talagang namangha siya. Pero sigurado ka na ba talaga sa akin? Ngumiti ng malaki si Andres at hinalikan ang labi ng fiancé niya. Oo naman. Siguradong sigurado. Ikaw lang palagi. Pareho silang napangiti ng malaki at yumakap sa bawat isa. Wala nang masabi pa si Gianna. Sobrang mahal talaga niya si Andres. Sobrang saya niya sa lalaki na hindi niya inakala na magiging parte ng buhay niya. Halos 3 buwan na ang lumipas. At 8 taon na nga ang pinagbubuntis ni Gianna. Talagang malaki na ang tiyan niya at palagi nang sumasakit ang likod at binti niya, lalo na ang paa niya. Laking pasalamat niya talaga na nariyan si Andres na palagi siyang inaalalayan at inaalagaan. Wala na siyang masyadong cravings lalo na at 3rd semester niya na. Ngunit mas napapadalas ang paghilab ng tiyan niya at pananakit ng mga katawan. Naawa na nga siya sa fiancé dahil nagigising na lang ito madalas tuwing madaling araw para siya ay hilutin. Anak, alam mo, babae talaga yung anak mo. But I think, boy? Ang ina naman iyon ni Andres. Nasa bahay sila ngayon lahat nila Gianna at Andres dahil dumalaw ang mga ito sa dalawa. 8 buwan nang buntis si Gianna, ngunit hindi pa rin makita ang kasarian ng bata sa ultrasound. May ganoon daw talagang mga case, pero wala naman dapat ipag-alala. At para naman sa dalawa ay ayos lang dahil kahit na anong kasarian pa ng anak nila ay tanggap nila ito. Mga titas, ano man ang kasarian ng anak ni Gianna, okay lang basta anak niya. Sabat naman ni Pia. Nasa bahay din nila Gianna ang mga kaibigan ni Gianna. Sa bagay balae. Una nga po natin, kahit na ano pa yan, excited pa rin ako. Masiglang saad ng mami ni Andres. Basta anak, mag-iingat ka ha. Kabuanan mo na sa susunod na buwan. Mag-iingat ka palagi sa paglalakad mo. Bilin naman ng ina ni Gianna. Tumango naman ito. Nagkwentuhan lang sila hanggang sa maggabi na, kaya nagsiuwian na ang mga ito. Sakto naman ay nakauwi na rin si Andres galing sa dinner meeting nito with his business partners. Tingin mo, magiging mabuting daddy ako, baby? Curious niyang tanong dahilan upang matigilan si Gianna sa panonood ng TV. Napalingon siya sa fiancé na nakahiga sa kanyang tabi habang nakapatong ang ulo nito sa dibdib niya. At ang isang kamay naman nito ay humahaplos sa kanyang tiyan. Magugustuhan kaya ako ng anak natin? Oo naman. Sigurado akong maalagaan mo siya at mamahalin mo ang anak natin, baby. Ang tagal mag-next month. Gusto ko na makita ang baby natin. Excited na sabi ni Andres. Natawa naman doon si Gianna. Last month pang ganoon si Andres. Hindi mapigilan ng sarili na hindi matuwa at matawa kay Andres. Lalo na at kada uungot siya ay akala nito ay manganganak na kaagad siya. Mahal na mahal ko kayo talaga ng anak natin. Talagang baka kasalan kita once na nanganak ka na. Seryosong sabi niya at yumakap ng mahigpit sobra kay Gianna. Thank you for loving me and giving me a chance, baby.
Niyakap din siya ni Gianna pabalik. And thank you for loving me too, baby. Thank you for your understanding and patience to me. Thank you for being a responsible partner and a father to us. Everything for you, baby. Anything for you. Para sa anak natin. Para sa pamilya natin. Handa akong ibigay at gawin ang lahat. I love you, Gianna. Lumapit si Andres sa fiancé at hinalikan ang labi nito. I love you too. Ganti naman ni Gianna. Pakakasal ka sa akin. Pakakasal ka sa akin, ha? Ako lang, ha? Magpapakasal ako sa'yo, syempre. At ikaw lang palagi, Andres. Hindi mapigilan ni Gianna ang hindi maging masaya. Hindi niya akalain na kay Andres din pala siya bibigay. Si Andres na babaero lamang para sa kanya noon, ngunit magiging asawa niya na ngayon at ama pa ng kanyang anak. Ilang linggo rin ang lumipas at 1 linggo na lang at manganganak na si Gianna. Nakalive na rin si Andres para mas mabantayan niya ang babae. Tahimik at marahang naglalakad si Gianna sa labas ng bahay nila. Sa isang village naman kasi sila nakatira at tama lang ang laki ng bahay na tinitirhan nila. Kung kaya't alam na Gianna na ligtas naman siyang makakapaglakad sa labas ng kanilang bahay. Ganoon na lang siya kabilis na tigilan nang makita ang isang pamilyar na tao na nakaharap sa kanya ngayon. Matalim at mariin ang mga tingin nito. So, totoo nga. Buntis ka nga. Sabi ni Dave. Halos 1 taon ito na hindi nakita ni Gianna, kaya gulat talaga siya na makita ito sa kanyang harapan. Ganoon ka na ba kababa? Para ipaako sa ibang anak nating 2? Sigaw nito bigla. Nanlaki naman ang mga mata ni Gianna sa narinig. Baliw ka ba? Galit na lumapit sa kanya si Dave. Bago pa siya mapaatras, ay nahawakan na siya ng mahigpit nito sa braso. Ano, ha? Lumandi ka? Ano ba? Bitawan mo nga ako! Galit niyang sigaw at pilit na nagpupumiglas. Nagdarasal siya na sana umuwi na agad si Andres na may binili lang saglit ngayon. Anak natin? Baliw ka ba? Never mo akong nagalaw. Alam mo yan. Sa tingin mo, paniniwalaan ka ng lalaki. Once sasabihin kong may nangyari na sa atin. Tingin mo, pananagutan pa rin niya ang batang yan. Sigaw ni Dave. Ang kapal din ng mukha mo, no? Hindi ba tapos ang kakapalan ng mukha mo nung lukohin mo ako kasamang kaibigan mo, ha? Hindi kita niloko. Ginawa ko lang yun kasi hindi mo sa akin maibigay ang bagay na yun sa akin. Pagtatanggol pa ni Dave sa kasalanan nito. Peking natawa si Gianna. Nagiinit ang dugo niya sa galit, pinipigilan lang niya ang sarili niya dahil malapit na siyang manganak at iniingatan niya ang kanyang anak. Tarantadong dahilan yan? Ano pa ba ang gusto mo? At bumalik ka pang siraulo ka? Ano bang gusto mong gawin ko? Magmakaawa ako sa'yo na balikan mo lang ako. Gianna, mahal na mahal kita. Tapos Hindi na nagawa pang tapusin ni Dave ang sasabihin nang may sumuntok bigla sa mukha nito. Nanlaki ang matang nilingon ni Gianna si Andres, na galit ang mata na nakatingin kay Dave. Akmang muli itong susuntok nang pigilan siya agad ni Gianna. Baby, wag. Wag mo nang patulan, please. Ayaw niya nang lumaki ang gulo. Tumawag na lang tayo ng guard. Ikaw pala yung siraulong pumatol dyan. Natatawang saad ni Dave para itong baliw. Sigurado ka bang ikaw ang ama ng anak niyan? Tol, may nangyari na sa amin yan. Malay mo, ako talaga yung ama ng batang dinadala niyan. Malandi yan eh. Subukan mo bang magsalita ng masama laban sa babaeng mahal ko? Diretso ka na sa impyerno. Galit na bulalas ni Andres pagkatapos sundukin muli si Dave na bumagsak sa kalsada ngayon. Oh, sigurado akong ako ang ama ng anak niya. Kasi isa kang siraulong baliw. Nagloko ka na nga. Ang kapal pa rin na mukha mong gumawa ng kwento. Pinalaki ka pa ng manloloko, ha? At wala akong pakialam kung di man ako ang ama ng anak niya. Kung sakali man, dahil ako man o hindi, pananagutan ko ang bata.
Ganoon ko kamahal si Gianna. Hindi katulad mong hindi maalam makontento. Gigil na sabi ni Andres at pinagsisipa si Dave. Sakto namang dumating ang guard na pinatawag ni Andres kanina. Saka rin siya hinilan ni Gianna paalis. Naiiyak namang pumasok si Gianna at Andres sa kanilang bahay. Ipinaubayan na muna ni Andres si Dave sa mga guard at pinadala din ito sa presinto. Baby, are you okay? Saan masakit? Saan ka sinaktan? Baby, what's wrong? Bakit ka umiiyak? Naniniwala ka ba sa kanya? Baby, alin? I only believe you. Yung hindi ikaw ang ama ng anak natin na may nangyari sa amin? Bumuntong hininga si Andres at marahang lumuhod sa harapan ni Gianna. Hinawakan niya ng mahigpit ang dalawang kamay nito at hinalikan iyon saka nakipagtitigan kay Gianna. Baby, I know I'm your first. And alam kong ako lang at wala nang iba. And I am sure na ako ang ama ng bata. Dahil alam kong sa akin ka lang sumuko. At kung di man ako, wala akong pakialam. Palagi kitang pananagutan. Tandaan mo yan, baby. Thank you for trusting and believing me. Iyak nang iyak si Gianna at yumakap kay Andres. I love you. I love you so much, Andres. Ngumiti naman si Andres at niyakap ng mahigpit si Gianna. I love you too, Gia. Don't worry. Sa'yo lang ako palaging maniniwala. Ikaw lang. Palagi. Andres? Manganganak na ata ako. Aray, ang sakit, Andres! Ang sakit! Namimilipit siya sa sigaw. Agad namang naging aligaga si Andres at nanlaki ang mata nang makitang pumutok na ang panubigan ni Gianna. Malakas pang sumigaw-sigaw si Gianna. Tuloy-tuloy din ang kanyang pag-iyak. Mahigpit itong napakapit sa braso ni Andres. Hindi na nagaksaya pa ng oras ang lalaki at mabilis nang binuhat si Gianna at sinakay na sa sasakyan. Dali-dali siyang nagmaneho at isinugod si Gianna sa ospital. Puting kisame agad ang sumalubong sa mga mata ni Gianna pagmulat niya ng mga mata. Nangihina pa siya at halos ubos na ubos pa rin ang lakas niya kahit pakiramdam niya ay nakatulog naman na siya. Nang maglingat-lingat siya ay agad niyang nakita ang isang maliit na baby bed sa gilid ng kama niya, habang si Andres naman ay nakahiga ang ulo sa gilid ng kanyang kama. Agad nangilid ang mga luha sa mata ni Gianna nang makita ang mukha ng sanggol. Ang baby ko! Naiiyak at manghang sabi niya. Marahan niyang hinaplos ang sanggol, maputi at bilugan ang mukha nito. Kita niya agad na kahawig ito ni Andres. Oh, mabuti naman gising ka na, baby. Nagising na rin si Andres. Agad siya nitong pinatakan ng halik sa noo at labi. You did a great job, baby. Ang healthy at ganda ng baby natin. She's so pretty. Emosyonal na saag nito. Hindi pa rin makapaniwala si Gianna. Pakiramdam niya ay nananaginip lamang siya. What's her name? Ikaw, anong gusto mo, mahal? Tanong ni Andres habang hinahaplos ang mukha ni Gianna. Ikaw ang masusunod. Andrea Gia Salvador. Nakangiting bigkas niya habang hinahaplos ang anak. Our daughter, Drea. I love you, Gianna. I'm always proud of you. Ang galing mo. Ang galing-galing mo, Mommy. Mahal din kita. Thank you for being a good partner and father to us, Andres. Emosyonal din namang saad ni Gianna. Ngumiti naman si Andres at hinalikan siya sa labi. Let's get married after you recover, please. Yes, magpakasal na tayo. Can't wait to bring your surname, Andres. Can't wait to marry you too, Mrs. Salvador. Maganda ang ngiting saad ni Andres. I love you. Dagdag pa nitong saad at agad na siniil ng halik si Gianna.
Ngiti-ngiti naman at sayang-saya na ginantihan ng halik ni Diana si Andres. Talagang mahal na mahal nila ang bawat isa. At sigurado na sila sa bawat isa. Sa huli, ikinasal silang dalawa at nagkaroon pa ng isang anak. Namuhay na masaya at payapa kasama ang mga anak dahil sila ay sigurado at maalam makontento sapagkat ang tunay na pagmamahal ay hindi humihingi ng anumang kapalit o higit sa kayang ibigay ng taong minamahal. Dahil ang pagmamahal ay kusa at bukal sa pusong iibig, hindi hinihingi. Dahil ang pagmamahal na totoo ay maalam makontento, magtiwala, maniwala, magantay, at maging sigurado sa bawat isa. Sapagkat ang tunay na pagmamahal ay maraming kailangang harapin bago makamit ang tinatawag na happy ending. Wakas.